Okay, so na atong pagatunan karon no kini nga pangutana ang Dios ba gutumon? No? Usa ni sa mga balik-balik ka question sa mga taong dili motuo sa Kristo Dios. So kung kamoy maka-encounter na nga question no unsa kay tubag, unsa inyo pagtubag no? Or unsa inyong mga murag approach no nga nato ni siya no matubag nato ni siya. Because kung di nato ni matubag, magpabilin ang ilahang pagtuo nga si Kristo tao lamang. No? Again, this is Bible study. So I hope mag-share ta no, sa atong mga ideas. No? Unsa inyong mga paagi, basin day makakatun punta sa inyong mga paagi. No? I'm sure no, naglalain tag mga paagi no, sa pagtubag sa pangutana. No? So I hope atong saluan no, ang inyong mga ideas karon no. So again, before ta mo proceed, unsa inyong ikatubag kung mao kini ang pangutana no? Ang Dios ba diay gutomon no? Does God get hungry? Sige, I hope mag share ta no. Kuan bro. Sige bro. Yes, ang Ginoo dili siya gutomon, but katong nyari siya sa kalibutan just like everyone else. Parehas man siya naman siya human nga lawas. So kuan siya kanang iyang human nga lawas. So gutumon gyapon man ang kinahanglan gyapon siyang paon. Okay. So salamat bro no. So usa to sa no nga kibawta nga si Kristo nyari nagsulob sa lawas sa tao no. So tungod sa iyang lawas sa tao yang dala gutumon no. Napay laing laing mga ideas on how you encounter, how you discuss kini siyang no unsa ninyo pagtubag sa ilang pangutana nga ang Ginoo ba diay no, ang Dios ba gutomon? Sige, thank you Brad Ronald no. Ang uban unsa inyong ika-istorya ni unsa inyong ikatubag? Bro, mabuntag. Sige. Kanang we know nga mukaon siya, gutomon siya kay mukaon man siya no. And evidence nga mukaon siya kay nag-fasting man na siya. In fact, gitintal mo na siya nga. No? O after sa fasting nga kanang gigutom man ka naipan kauna. O you turn the stones into bread, no? Kay pwede na nimo kauna. So with that, ana nga context kibawta nga mukaon day siya. So kung kaon ta gutomon gyud ta. Okay, salamat no. Kato siya nga point po no. So ang panagid no nga ato yung i-kanpon nga atong i-kan ba ato pong i-emphasize kung ito tagpagi po nga nganong kanday yung dili siya Dios di ay kay nikaon man siya. Okay, mo may pangutana mo kaon ba dayang Dios no. So this mga verses kato mga gipan ninyo usagi na sa kanila nga tao gid sa kanikaon man no. So basin na po may lain pod nga no ikadugang. Salamat sa mga contribution no. So nag-fast siya, gitintal siya. So obvious gyud nga nikaon siya no, gutumon siya. Pero again ang atong kanron is muna ilang no, they don't believe in Christ as God because gigutom siya. Nikaon siya. No? Ang Dios ba di gutomon, mukaon? So basin na po may lain nga ikadugang palihog lang no. Marag katong sa creation ba nga bakit nag-rest si God para lang like maghatag lang sa example. So like mukaon siya para may mga tao gyapon siya. Okay, so murag para sa creation daw ingon ni Rex no. Hindi siya kinahanglan rest actually pero ipakita niya no. So kare po ipakita po niya nga tao siya. Kaya tinuod man na no. Usagod sa panato no kanil nato is labi na mayos lang nga ato nang studyhan yang separate kana Son of Man no versus Son of God. Kanamo kung pagka ni Kristo yang plano kibaw gyud ta no nga niari siya aron magpakamatay. Now diha palandaan no kung dili gi siya magpakita nga tawhanon nga mga kinaiya no di siya mukaon for example. So
magpakita gisa nga pagka Dios niya, di gyud matuman ang plano, di ba? Ano man, kisa may mangahas pagpatay sa Dios. Di ba? Kung mga tao, mga Hudiyo, kailas lang as Kristo Dios, wa gi mo attempt na nila og patay ni Kristo. Di ba? Muna di masabtan sa mga kining mga like sa Muslims o sa iglesia nga kanang pagkatao ni Kristo ba, no? Niyari siya iyang i-emphasize ang iyang pagkatao. Kay kung iyang i-emphasize ang pagka-Diyos, walay di na matuman iyang plano. No? Bisa kinsa naman siguro. Kung magkaibaw ta nga Diyos siya, patyo na to siya. Wag siguro mga hasana, mabuang nagyud kayang tao mapatay Diyos. So the fact na matay si Kristo tungod na sa iyang pagtago sa iyang true identity. No? In the past, na-mention nato na, no? Nga kung naa siya sa crowd, di niya ipasaba, no? Nga son of God siya. Pero nang nag-inusara ra, okay ra siya. Pero kung nang crowd, dili niya ipakita. No? In fact, the reason nga gipatay siya is tungod ato nga pagingon nga anak ka ba sa Dios? Din siya, you said that I am. No? So dito ingon nato mga high priest nga so may kinahanglan to ebidensya. Niangko na siya. So gipatay siya for blasphemy. Okay, murag ni claim siya nga anak siya sa Dios. So muna nga again kanang iyang pagkatao ato gina siyang mastiron pod because again we know nga si Christ naghukas iyang kagalingon, no? Sa Philippians chapter 2 iyang he came he emptied himself, and came as in a human form, no? So kana again mo nang gi-emphasize ni Kristo nga most of the time siya son of man ang iyang gamiton, although there are cases ningon siya son of God, no? But kanang son of man mo gonna emphasize because again the big question now is who dare kill God, no? Isa mangahas o patay sa Dios kung nakita klaro obvious kaysa nga siya ang Dios kalibutan, di ba? Musukol ang tao, di man siguro, no? Anyway, sige, thank you sa mga inputs ato ipadayon. So nga to outline karon, of course, kini introduction and then the withered fig tree, no? So may kalabutan na the feeding of the 5,000, the hospitality of Abraham, and then atong reflection, no? So introduction, no? Mo ni dili pud masabtan sa kadaghanan, no? Ingon na ginawa dire ang iyang mga thoughts dili atong thoughts. Ang iyang mga paagi dili atong mga paagi. Mo na nga we will try to understand unsa iyang mga pamaagi. Because ang God is higher than ang iyang mga ways higher than ours. No? So for us the heavens are higher than the earth. So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So mao ni siya dapat atong ilhon ng Ginoo niya, no? Kung doon na siya mga pamaagi, doon na siya ipakita, doon na siya purpose in everything. No? Even kanang natulog si Christ, ila po nang gamiton, no? I don't know, naka-discuss na ba na, but someday siguro, kung wala pa, I will discuss also that one, no? Nga, ang Diyos ko nung natulog. No? So, sad gapon nga aspect, no? And then, naagi siya, everything that Christ did had a purpose, or at least no, a purpose or some purposes. No? Doon ay katuyuan, dili siya buang na muhimo-himo lang sa ngana, no? Naagi siya purpose in everything that he does or he did, no? Even katong babae nga gingnan niya nga I am always sent to the tribe of Israel, no? Something like that. Again, the Muslims particularly sige sila pick up kani mga verses nga kanapitang naay mga ngana, no? Nya without considering the context. Kung unsa ba yung context ato, unsa ba yung purpose ni Christ nganong resulted siya ato, no? So I hope ato na siyang pinumduman kanunay, no? Ato ni inculcate sila nga atong pamaagi atong mga na dili katupong sa Ginoo, no? Mas labaw ang Ginoo. Unya dunay mga butang nga sekreto o kini mga sekretong butang iyahan na sa Ginoo, no? Unya unsa gipadayag sa ato, no? Munay para nato sumala ani nga no? Sa Old Testament pa ni siya, no? Deuteronomy 29 verse 29. So I hope dili nato i-treat ang Ginoo as tao per se, no? Sila nag-claim sila nga muna ang ato kunungkan na tao. Pero ang ilang thinking sa ilang Dios tao gyapon. Kay imagine, no, may paganing tao kay maka
Ala, kato lang sample na to. May pagani si Gabriel kay makapakita isip tao. Ang ilang Allah dili makapakita bisag isip tao. So asa may mas gamahanan, si Allah o si Gabriel? So diya makita na to nga wa nila makita na siya, and I hope kita may utang instrument to defend the faith nato, no, sa Christian faith kay mo na ang Christian faith ang pinakasakto gipakamatya na ni Kristo. Okay, ari na ta sa no, unsa may ang kanang usa silang basihanan sa katong nagigutom si Kristo kining the withered fig tree, no. So yun dire sa Matthew chapter 21 verses 18 to 19, in the morning when he returned to the city, he was hungry. So manila gigutom, no, gigutom daw si Kristo. Verse 19, and seeing a fig tree by the side of the road, he went to it and found nothing at all on it but leaves. So pag doon niya nakita daw na kuno fig tree sa daplin sa kalsada, pag doon niya wa man siya nakita puro man dahon, way bunga, no? Then he said to it, may no fruit ever come from you again. And the fig tree withered at once. So they concentrate on verse 18. No? Ginapandaw kana siyang nagutom si Kristo. No? More na ilaha. Karon based on unsa inyo ikastorya, unsa kay makuha nato? Unsa kay mga butang nga makainta nga si Kristo dili tao? Sige, Bible study again na siya. So I hope you give your ideas, no? Sa ako nagingon, they will always quote verse 18 nga gigutom siya, no? Pero kana tungod na kay tao lagi kuno. Pero unsay makita nato dire nga butang nga pwede nato gamiton, ibali nato ang sa ilahang problema, or atos lang ato drawon kung unsay mga puntos dire nga pwede mo contradict sa ilahang mere human thinking nga si Kristo tao lamang. Sir, kaning when Jesus said na may no fruit ever come from you again, then after na nga statement, sir, kay the fig tree withered at once. I hope madungog ninyo, no, si Sis Erica naman dire. Iyang comment is kinidang sa gingon ni Kristo, may no fruit ever come from you again, and the fig tree withered at once. Unsay kasulti unsay panuana, sis? So where we to ilahang gi-istoryaan nga o kao kay wala naman kay kuan kanang where we to by his words, sir, through his words rather, kay wala after na niya game ng statement kay wala na laya na ang kuan, laya na ang tree, withered na. Okay. So if ordinary na mga tao, sir, nothing, wala rin mahitabo if musika o ingon anak. But if dili ka human, imong words kay powerful. Okay. So thank you, no. Si Sis Erica, yung ganyan, no, yung point dire, I don't know madungog ba ninyo, no. Kato dili siya ordinaryong tao, di siya tao kung nanaw, no, kay imagine isultihan niya nga dili na mamunga ka, namatay dayon, no. Si John si John, no, or John or Jason, no. Nakakuman siya sa tree not to bear fruits, no. Dili siya binuhatan sa usa ka tawo lamang. Tama. Tinuod na. Muna siya nga muna akong ibato sila. Can a man, no? Can a man do this? Kung ordinary lang siya nga tao. No? Kung tao lang siya, dili na kaya nga patyon ang kahoy diha dayon. So dili lang makita dito lang mabasa sila nga gigutom siya. No? So dire klaro kaya nga dili siya tao. Tungod kay pinagi sa iyang sulti, imagine nalaya diretso ang kahoy. No? I hope nakainomdom mo atong sa story sa Jonah, no? Katong dire nga gipatay sa Ginoo, although gidanto gipadadan siya worm nya namatay, nagsuko kay Jonah kay namatay, no? Pero kini labaw pa, walay worm yan diha, paginglan niya, may no fruit ever come from you again, then the fig tree withered at once. So diha aton emphasize, kaya ba na ni Muhammad, no? Kaya ba na sa tao nga ang kahoy mamatay diha dayon
no, on the spot by just saying, may no fruit ever come from you again. Okay? So, ayok, may kanato, kini sila, grabe gid sila muda og kan ba, no? Pangilad, no? They will use the verse out of context. No? Pero ako, even sa akong mga post nila, na yun sa'yo, na ako nakita nga pa niya, gato sa tama, ako pa analyze on, kan maginiya, to ba niya, kini, even the kama, no? Naiusa ka nito, naghimo ko article, pagtan ako, ora langanin man siya kining kama ni or kining semicolon nakausab naman isa sa meaning. So wala og gidayon. No, even the punctuation marks ako nang tanawon para di ta basta-basta mo mubuhi og statement nga dili mao. Pero sila butang daan na recently katong Matthew 9, no? Ibutang dito nga bad na si Christ daw something evil, something like that, no? Nya grabe nga kung tanawon mong context, bigid taos Kristo, no? Anyway, I don't know, naka-encounter ba mo ani nila, no? But next nila, if ever ato ni siya mapakita na si Kristo nakapatay og kini siyang kahoy on the spot, meaning di siya tao, ang ilaha ng kandayon is naam ko na gidepinsaan man na dayon ni Muhammad God, no? Kasi Muhammad di man kahimo og milagro, iya dayon nga ang milagro ni Jesus Christ by Allah's leave, no? Meaning with the permission of God, no? Kung wala siya gitugutan sa Ginoo mahimo ato, dili niya to mahimo. So kana ato sa punang tubagon be. Kamo unsaon ninyo na pagdepensa? Mingon sila nga man kana siyang gitugot ra man to sa Ginoo. Kung dili ang Ginoo naghimo ato, dili to mahitabo. No? Sige, ini comment on that. Kinanglan pantaan no? Kinanglan ligon ta diri mutubag, no? By the way, natay kana siyang understanding Islam purely nga post ra na walay Muslim diha nga na-appeal. Encourage you to visit kanang understanding Islam. You will learn a lot, no? From the para mapamilyar ta, no? So some of you I think ako nang recommend nga mo join, but some wala. So but you can just search the katong understanding Islam nga ayaw mo kabalaka because Christian na tanang diha wala siya mga Muslim. So you can freely comment, ask questions and so on without hesitation. Dili na to na pasudlan og dili na siya pasudlan og mga Muslim nga mga tao, no? Christian lang for our consumption lang para ready ta to defend the faith, no? So sige, unsa inyong ikastorya na pagingon nga with Allah's permission man kuno na kinagi akin gidepensa na namas Quran gina nga si Christ naghimog milagro by Allah's leave, no? Pinagi sa pagtugot sa gitang Allah, no? So kana nga unsa inyong ika-ribat ana based on that kini siyang based ani nga dili siya tao. So kung di siya tao unsa man siya demonyo. So God siya. Pero again dili na dawaton nila because kanang milagro mong diha gi lang kana siyang nahitabo na tungod kay itugot sa Ginoo. Meaning kung wala gitugot sa Ginoo di siya kahimog milagro. Muna ilalang po na ilalang i-post nga I can do nothing on my own, no? I think na discuss naman nato na previously, no? I can do nothing on my own. Again out of context gyapon kung tanawon nimo ang verse pertindagahan na ang mga butang nga di magbuhat sa tao. Pero again moingon na lang kung naamay nabuhat si Kristo, gitugot rin na sa Ginoo, sa Dios. So kung walay pagtugot ang Ginoo, di siya kahimog milagro by himself. So muna atong dipinsahan. Ipakita nga si Kristo ang Ginoo sara, no? Kana siya, pwede na siya da kay again, nganong gitugot mas Ginoo sa iya, no? So from ni kang Sis Erica is kato, no? Nagpasabot lang nga siya ang Ginoo ang Dios usara, no? Kay i-allow God, no? How about others? Sa inyong ika-sulti. Kay daghang man kitag mapakita no nga si Kristo naghimog daghang milagro. No? Ang milagro ni Muhammad kanari ang gi-split ang bulan. Which is katawanan, no? Asa mo nabog record nga ang bulan na split. Hallucination na. Kung makakita magaling ang tao yang hallucinate. No?
But anyway, unsa inyong ika-contribute ato? How do you defend nga may sila oy gitugot ra man to ni Allah. So by himself di siya himog milagro. Kung wala si Allah, dili ito siya makahimog milagro. Okay, usa sa possibility, no? Of course, again, that's why I am soliciting some ideas from you kay basin pug naamoy mga nindot nga idea nga wala nako, no? Wala ko kagwan. Ang usa sa akong depensa ni mo ni si Muhammad is considered the seal of all prophets. So siya may labaw appeal si Christ, murag under niya kay siya go seal of all prophets. Pero pangutana, nganong wala man si Allah nihatag og permission ni Muhammad nga mohimog daghang milagro. So diha landaan, no? Kay kung imo nasakyan siya Muhammad, si Allah is imaginary. Allah has no power at all, kaya depensa ni Muhammad sa dili siya kahimog milagro is kay i-compare man siya ni Christ, ya dingon nga it was with Allah's permission. Pero ato ibalik sila, ngano man siya man kay seal of all prophets, nganong dili wala man siya gi-allow ni Allah to create many miracles more than Christ para mutuo ang tao nga siya ang seal of all prophets. So diya, no, I hope minumduman nato na siya. Kana lang, kung may lang with Allah's permission, i-emphasize why not nganong wala niya gihatag kang Muhammad, no? So mapakita na niya diha nga si Allah is imaginary, wala siya power at all, no? Unya yan kan maro kana si Muhammad actually, no? Tiya gyud depensahan mo na. I hope if you join that group Understanding Islam, you will learn more kay diha may mga quotation, may mga references for you to learn, no? Kay akong ikuan ninyo, no, ayaw ninyo i-take for granted kini siya nga topic kani atong issue karon, atong study karon. You know the characteristics of this group, di ba? So delikado kayo sila actually. That's why if possible, dili sila mo spread further. Ang Christians unta ang mo spread further. Kita we follow the teaching on love, sila dili ingon ana. Though they keep on saying religion of peace sila, na religion of peace na kutob sa peace be upon him or assalamu alaikum, no? So dili na siya actual, no? Lip service na lang na siya. Even the Quran has a lot of verses encouraging kana siyang fighting, killing. So anyway, sige, padayon ta, no? So another thing also, unsa epekto aning gibuhat ni Kristo? Kay daghan man again si Kristo nasa ibuhaton para makakapunta. No, una is to show nga dili siya tao. No, kay kaya niyang patyon ang tree on the spot without even waiting for kanang several days, no? On the spot, no? So just like creating something on the spot pod, no? Arita sa ang sunod, no? Verse 21, 20, no? When the disciples saw it, they were amazed, saying, how did the fig tree wither at once? So it creates an amazement, no? Makapahibulong yun. Therefore, kung sa may mga to, dili gini siya basta-basta nga tao, dili ni siya tao lang, no? So actually everything na ibuhaton si Christ, it actually increases the faith sa iyang mga disciples, no? Nga siya gyud ang kini siya dili lang kay nahalata diri, pero if you go to kato siyang, like for example, natulog si Kristo, no? Dito makita na tong epekto kung unsay naka-increase gyud sa ilang pagtuo. So muhimo si Kristo og situation para mura bag drama ba, no? Or kana mga TV palabas, no? Para nimo ma-appreciate ang goodness butangan sa mga negative, no? Para later on you will see the positive side, no? So dili siya ingon nga totally pangad wala gyud, no? So anyway, so mo na ang fig tree, no? So I hope natin nakuha diri. Una is kato. Nasa power to let the tree die at once, no? On the spot. Unya that made him not a man, no? Kaya ang man dili gyud makahimo ana. And then that will create faith, no? Nga sa imong ka-amaze mo kan ka grabihan, no? Dili man kaya sa tao, no? Karon dire, no? There is a verse 21, and Jesus answered them, truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only will you do what has been done to the fig tree,
But even if you say to this mountain, be lifted up and thrown into the sea, it will be done. So, kung sa emphasize niya, faith. No? Makita na to na agi sa lesson actually. No? Nasa lesson ipakita. Dire. So, ang pasabot niya nga, salig las Ginoo. So, again, dili something ang ano. Problema lang again is, they will just lift a verse, then ilada yung ipa-spread ayon nga mo na siya, Jesus is just a man. Kay, gigutom. No? So, ang Diyos di man gutomon. So, hindi sila nga si Christ is not a man. Ano, is not God but a man. Kini, kung lagi gutom si Kristo, nasuko siya atong fig tree. Ha? Di ba ko siya kayang mapakaon? Muna question dia, di ba? Kung si Kristo wala kakaon kay kuan na siyang walay bunga, pwede ra gyud niya pabungahog dagan. Pero lahi may ang purpose, di ba? Iyan ang ipakita iyang gahom nga hikan wither the tree on the spot, no? Pero kini siya malimtan ni nila, may mahimo ni sa katao. Okay. Sa kining John 6, no? 5-6. Daghan ni siya, no? When he looked up, he diya si Christ. And so a large crowd coming toward him, Jesus said to Philip, "Where are we to buy bread for these people to eat?" So, create og situation, no? Nga daghan kayo niya, asa man to na siya, saan na to siya pagpakaon. He said this to test him. So take note, to test him. So gisulayan ra gyud ang tao, no? Para mo create og situation para nindot og impact ang iyang pagabuhaton, no? So Henry, for he himself knew what he was going to do. No? Kibaw siya dag sa buhaton niya. So nag-create siya situation para it will make great impact, no? Mapakita kung kinsa siya, no? Not in words but in through actions, no? Philip answered him, 6 months' wages would not buy enough bread for each of them to get a little. So imagine na unsa kadako ni siya, no? 6 months ko no nga kan sweldo dili pa paigo nga kining silang tanan makakaog ginagamay. So unsa kadako ang kinahanglan, ha? One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, said to him, "There is a boy here who has 5 barley loaves and 2 fish. But what are they among so many people?" So, muna ni Andrew, no? So, ni Pedro. Sa doon ay bata dire nga naidala 5 ka tinapay, no? Kanya 2 ka isda. Pero usa po ni pagpusaw na to ni pagpakaon sa kadagas tao, no? Then dire sa 10, Jesus said, "Make the people sit down." So gipalingkon niya, no? Now there was a great deal of grass in the place, so they sat down, about 5,000 in all. So about 5,000 in all. Ingana kadaghan nga tao, no? I don't know nakasulay magpakaon ingana kadaghang tao, no? Kanang mag-family kanta gamay kayo, bro. Dako-dako na gasto, no? Sa pagkano 5,000, no? Anyway, nya out walay makaon except 5 loaves of barley loaves or 2 fish. Then Jesus took the loaves, and we had given thanks, he distributed them to those who were seated. So also the fish, as much as they wanted. So imagine na, gipakaon ni Christ, kutob silang gusto. No? Gikan sa 5 ka barley loaves o 2 fish. When they were satisfied, he told his disciples, "Gather up the fragments left over, so that nothing may be lost." So they gathered them up, and from the fragments of the 5 barley loaves left by those who had eaten, they filled 12 baskets. Okay. Diha, unsa inyong makita diha? Di ba, grabe kayo nga gahom si Kristo. Pwede na sa tao? Can a man feed or even double, no? Bisa lang ganang dublihon lang iya karon, no? Doon na kay usa ka putos nga slice bread, no? Himuong duha. Di gani kaya, unsa pa gani nga gikan sa 5 ka barley loaves ni doon na pay 12 ka baskets ang habilin. No? So katong fig tree, unsa man to? Inuhotel siya dito. Nasuko siya sa fig tree tungod kay walay bunga, gigutom siya di siya kakaon or kaya niyang pabungahon tog daghan. So lalain lang iyang approach. So kini dire mapakita nato, no? Nga kini
kinsa may taong makapakaon again, no? Sa 5,000, no? Dili pwede sa tao na ang Ginoo lang. Pero again, depensa nila with Allah's leave, no? So kato lang, ibalik ni po nato na nga ngano nga si Muhammad wala lagi tagaan ni ana pagpamatuod nga siya ang iya last prophet of God, no? Kaya siya ang pinaka final prophet according to them. Therefore, dapat pakita siya mga milagro mas labaw pa kay Kristo para ang tao ato gimutuo kay Muhammad. So again, kay inutel man ni si Allah, di man na siya wa man siya gahom by itself because it's just imaginary. And iya din gitipinsaan nga si Kristo naghimog milagro tungod sa pag-permit sa Ginoo, no? By Allah's leave or by Allah's permission. Okay. Ganina atong topic is kan man, no? Kanang does God get hungry? Ato ipadayon. Ang Dios ba dili gid mukaon? Ha? Kay dire kay siyempre gutom kaon, no? So ang pangutana, posible ba ang Dios, no? Ang Ginoong Dios, posible bang mukaon? Sige, atong namoy idea kung posible ba nga ang Dios mukaon o kung dili man, no? Atong usbon. Kung ang Dios mukaon, dili na ba siya Dios? Okay, comment si Joshua, God can do anything except sin, no? So thank you, bro, no? So tama, no? Ang Dios can do anything except sin, no? So posible siya mukaon, di ba? So then ato na lang no? Kung ang Dios ba kung makapakita nato ang Dios ni kaon, that makes him man na ba? Dili na siya tao? Ano di siya Dios kani kaon siya? No? Will that disqualify God as God if he eats? No? What do you think? No, maka-disqualify ba na sa Dios, no? Nga dili na siya Dios kani kaon siya. Again, dili based sa atong introduction kanina, ang paagi sa Ginoo dili para sa atong paagi, no? So dili nato i-limit ang Ginoo sa sama sa dagwise kanang gahom sa tao. Kung nailisod lagi nila kanang 1 + 1 + 1 = 1, kay sa tawhanon nga bahin 1 + 1 + 1 tulo gina. Imposible gina sa tao. Pero sa Ginoo wala lagi imposible. So nganong ato man siya i-limit, no? Ato i-limit yang power. Kung nagipakita di sa Bible nga nag-exist la in 3, then we have to believe it, no? Dili kay mo question pa taniya, mo doubt pa taniya, and so on, no? So kay kung mayo kang 1 + 1 = 1 is ang Dios, dili pwede mahimong tulo ka persona, then tao ra gyud siya. Pareho ra gyud siya tao. Wa siya kalahian sa tao. Kay tao tinuod mo gina 1 + 1 + 1 = 1, ana equals 3, no? So kung dili niya kaya nga mag-exist in 3 person, for example, then mugawas nga kuan ra gyud siya kanang sa tao na kanang tao ra gyapon ang kanang being kay di niya kaya mag-exist in 3 persons, no? So sige, ato na ipakita nila kung ingon sila nga dili na, no? Kung if ever lang, no? Ako magkukasulay po dani, if ever they will say nga dili na Dios basta mukaon, ato nang tanawon kini siyang kini nga portion, no? Abraham's hospitality. In Genesis 18, take note, the Lord appeared to Abraham. Take note, capital na siya. In some version, Yahweh or Jehovah. Yeah, we know kinsa ning Jehovah rin ni appear. This is Jesus Christ himself. Anyway, nipakita siya by the oaks of the Mamre as he sat at the entrance of his tent in the heat of the day. He looked up and saw 3 men standing near him. So dunay tulo ka marabag niyahat siya, dunay tulo ka tao yang nakita. When he saw them, nidagan siya to the tent entrance to meet them. So ni kuan siya, ni gawas siya, ni sugat siya, ni yukbo siya to the ground, no? Ni bow down siya to the ground. So tulo ka tao ang nakita niya. Pero kinsa to siya nga ni nag-appear kaniya? Si Yahweh, Jehovah or Lord. Capital na siya, meaning Yahweh or Jehovah sa ubang translation. Then kining minsa he said, "My Lord." So imagine, no? Gitawag niya yang agalon, no? "If I find favor with you, do not pass by your servant." So dire
imagine si Abraham ni consider sa iyang kagalingon nga sulugoon, no? Let a little water be brought and wash your feet and rest yourselves under the tree. So hospitable kay si Abraham, no? And siya ayaw labi ibang sulugoon, no? Tuguti nga magdala kog tubig, no? Hugasan inyong tiil, no? Aron hugasan yung tiil o pahulay mo usa ilalom sa tree. Nya let me bring a little bread, no? So kan kay siya kana siyang Filipino style, no? Gamay lang gud pero daghan gud inihatag. Little bread lang daw pero bungga ni siya actually, no? That you may refresh yourself, no? Snack sa mo, no? After that you may pass on. Since you have come to your servant, no? So muna yan. Humana na maka snacks mo, then pwede na mong padayon. So ang tubag atong mga tao tulo ka buok sa do as you have said. So buhatak unsay imong gisulti, no? Verse 6. And Abraham hastened into the tent to Sarah and said, make ready quickly 3 measures of choice flour. So imagine not choice flour, dili basta-basta, no? Pinakamaayo gyud nga flour ang gipapili, no? Knead it, no? So yan ang imasahon and then make cakes, no? So dire pahimo cakes, no? Wala pa umbot sa oven tila sa una, no? Anyway, Abraham ran to the earth and took a calf, no? So dito siya magbalantay sa hayop niya, nagkuha og baka, no? Itoy, no? Tender, good, and give it to the servant who has to prepare it. So imagine, no? Ihawag baka, muna little bread niya, no? So grabe ka hospitable si Abraham. Then verse 8, he took curds and milk and the calf that he had prepared and set it before them. And he stood by them under the tree while they ate. So kini siya murag nakita na po ni siya nga batasan ni Brad Ricky ug ni Sis Del. Kung mga ming bisita dili mo dungan, no, magtan-aw lang ato sa kusina, no? So murag dito pa rin na nakuha niya, no, nga attitude, no, nga dili mo dungan og kaon. Ipakaon lang bisita nya samtang nagtan-aw siya. Karon ni kaon ni sila. Nya again 3 men ni siya, no, kisa man ni sila nga ni kaon. Okay, wala may ingon diya nga except one. Di ba? Sila wag ni it's assumed nga silang tulo nangaon. No? Okay, obvious mo kayo nga ang usa wala mo kaon. Di ba? Basin may ingon tong usa nga di mo kaon na. May ingon si Abraham, usa ni sa pilian mo siguro ni. Di man mo kaon, gihugawan pa ni sa akong i-prepare. So yun dia the 8 nang so meaning sila ni kaon di silang tulo, no? Nya to make the long story short, ato lang i-jump sa later verse, no, kay nako man sa conversation later on about Sarah nga mga anak and so on. So let's go to verse 17. Wala ko nani siya verse 16 day. Wala ko ma-insert na. So verse 16, iyan ni siyang gikuan, no? I don't know na wala gyud, no? Wala ko na miss out na ko. Nani siya verse 16 pa. Ang gibuhat ni Abraham, nilakaw ning tulo ka tawo, no? Nilakaw ning tulo ka tawo. Paingon na dito sa ilang tuyo. Unya, again, Abraham's hospitality, yan ang gikuyugan, murabag hatod ba kung asas na pwedeng magbulag, no? Dili lang kay pagbiya sa balay or sa tent, bahala na mo diha kundi iyag yung giubanan. And then ang duha ni padayon, ang usa ni pabilin. Nya kisa ba ni pabilin? Yung the Lord, no? Yahweh, Jehovah, no? Siya, ako bang itago ni Abraham kung sa akong pagabuhaton? Saying that Abraham shall become a great and mighty nation and all the nations of the earth shall be blessed in him. So, karon ang kisa na istorya ni Abraham katong habilin, usa sa tulo, ang Lord, no? Si Yahweh or si Jehovah. So, klaro nga, usa sa nikaon ang Lord, no? Ang Yahweh, ang God nga magituhuan sa tanan nga para nila si Allah. So, karon nikaon man siya, dili na siya Dios. Okay? Dili na siya Dios. He ceases to be God, no? Because he ate, no? Wala man na mahitabo, no? So, muna nga dili na siya argument nga kumukaon, dili na ka Dios. Kaya naatay example nga ang Dios mismo si Yahweh Jehovah, of course Jesus Christ man nikaon siya sa gi-prepare ni Abraham. Mobita to si Jesus Christ and siya,
Abraham was glad to see my day. No? So he saw it and was glad. So lipay kay Abraham nakita siyang my day. No? So tingon to mga Hudyo, pag gani kay 50 years old, nakita ka ni Abraham. Before Abraham was, I am. Katapoy nga ni Kristo nga, I know nga Abraham is in that mo, but you are trying to kill me. Abraham did not do that. So nagpasabot nga, tinuod yan, no? Kaya pagkita nila, hospitable man kay Abraham ngadto kay Christ, no? Nya silang mga ni-claim ng mga descendants, that's true also with the kini siya mga Ishmaelites kay descendant man ni Abraham, which is some way claim sa mga Muslim nga sila dito sa Ishmael. Good, ingon dia dili sila dapat sila pareho ni Abraham nga very hospitable, no? So again, napakita na to nga ang Ginoo mismo sa daang tugon ni kaon, and it doesn't make him man, no, nga ni kaon siya, no? Dios gyapon siya. So again, wala imposible nga buhaton si Ginoo. Kung ang Ginoo dili pwedeng mukaon and so on, then labaw pa'y tao. Mas may pang tao kay kumao makakaon, ang Dios dili di ay. No? So gamhanan din tao kay makahimo siya butang dili mahimo sa Ginoo. No? Although na sa ingon, no, nga ang tao nasa ang Ginoo di siya nasa butang di niya makita sa tao, no? So I hope kinumdum mo ato, no? Ang Ginoo nasa butang nga dili makita nga makita sa tao, no? Unsa man to? Ang tao makakita sa glabaw niya, pero ang Ginoo, ang Dios, di siya kakita glabaw niya, no? So siya ra magud ang pinakataas, no? So I hope that kana nga gahom ta di na to ilimit, no, nga murabag tao na lang siya ba nga dili murabag imposible na kumahimo ni and so on, which is not true. So there is verse 20. Magyapon, then the Lord, no? So Yahweh Jehovah said, how great is the outcry against Sodom and Gomorrah, and how very grave their sin, no? So mao na siya ang nakigistorya ni Abraham, usa siya sa Dios siya, no? So any comment before sa atong mga reflections? Doon na mo yung mga i-add, comment, questions, clarification? Bro. Sige bro. Okay. Sa tinuod no kani sa Old Testament, na siya choice. He made a choice nga kuan nga mukaon, no, yaha tong choice. Pero basin ilahang wa ko kabaw sa unsay context na bro, no, sa ilang pagka-istorya. Pero basin ilang gusto nga gustong ipaabot ba nga Jesus have to eat out of necessity. Dili out of kanang kuan ba, out of kanang luxury gani kani. Pwede mo siya dili mo kaon, pero na may invitation, na may kuan na son kaon na siya. No, ay atong gibuhat basig mao na ilang gusto nga isulti. And then secondly, dili mo guna to ma-separate ang kuan. Yes, tao na itaw nga lawas si Kristo. So ang iyahang tao nga lawas is needing gyud og kanang kuan sustenance, kinahanglan og kanang kuan, kinahanglan og kanang, because he was like us in every way man. So kinahanglan siya mukaon, kinahanglan siya matug. Pero dili nimo makuha ang fact nga siya gyapon to ang Ginoo nga nakigstorya ni Abraham. Siya gyapon to ang Ginoo nga nagbuhat sa kalibutan. Kaya ang iyang identity wa man nausab, siya ra man gyapon to. Kana lang bro. Sige, thank you bro. Yeah, ang problema lagi dili gisla mo dawat ana. Mangita ra gisla kuan nga ini attribute nga makita nila sa mga naa kay Kristo nga naa sa tao, no? Ila day nang i-discredit, no? Okay, for example, ang Ginoo dili matulog, nga si Kristo matulog, no? So ilang emphasize nga tao ra gyud siya, no? Tao ra gyud siya, dili gyud siya Dios kay naa siya na matulog, mukaon, no? So dili lang for me this la willing mo sabot ba. So tawhanon ra jud kayo ang ilang perspective. So muna Isaiah 55 8 and 9 ma-apply gyud sa ilaha, no? So katong ilang apan di ko sure kung yung lang out of necessity, but ang ilaha to is really pakita lang gid lang nga si Kristo tao tungod ana nga pa, no? Now I would say nga si Christ pwede gyud siya nga dili mukaon. Kaya gyud niya. Siya bitag ingon nga a man shall not live by bread alone, no? Yang i-quote ang iyang statement sa Old Testament, di ba?
sa diyang gitempt siya ni Sayawa, no? Ina siya nga gihimo ang bato nga pan, nya wala gihimo. Nya gina lang siya nga ang tao dili mabuhi sa pan lamang, so pwede pulong sa Ginoo. So kato gid pwede gyud siya gid, I would say pwede gyud siyang buhaton yang di siya matulog, di siya mukaon. Pero again, unsa may impressious mga tao ana kung ingana siya. Makita nila nga dili ni siya tao da. Oh. So magawas na to siya nga Dios gini siya. Nya karon kisay mo dare to kill Christ. Na? Nga imagine na nabuhi siya nga di mukaon. Nabuhi siya di mutog. Nya kaya nimo ng patyon. Di ba? So diha ka mga aspeto actually pwede gyud nga buhaton ni Christ kung dili siya mukaon, dili siya mutulog. Why imposible niya? Di ba? Pwede gyud. Pero again, iya man gong gipakita nga sama sa tao siya. Normal nga tao, no? Nagkarpintero, na mukaon, matulog and so on. Normal gyud. Otherwise again, kung magpakita siya abnormality nga dili gyud abnormal kung dili superiority, super normal sa Luisay, why mo dare gyud og patay niya? No? I don't know if you will agree with me, no? Nga nay mo dare ibaw ka nga grabe gahom na nya ako ni siyang patyon. Di ba? I don't think, no? Any comment on that? Kanang akong if obvious kayo siya, dili walay mo dare. Sige bro. Sige, dinukod gid kana bro. No, wag mo there wa po mo pan. And I think mo diminish po ang significance nga siya mismo nagpakatao sa usa ka babae, nagpaka servant, no? Nagpaka-humble so that ipakita niya nato ba nga unsay extent gani nga iyang buhaton para pag-save lang nato, no? So I think mo-add noon siya sa value ba sa iyahang gibuhat, iyahang pagkaginoo, no? Sa iyang extent nga willing nga buhaton just to save us, no? Dili unta siya maka-diminish sa iyahang pagkaginoo kundi makapuno sa makapuno sa iyahang pagkaginoo nga unsay iyang willing nga buhaton para nato so that we will be saved. Sige. Naiiyan si Doreen bro. Sige bro. Sige sis. Sige. Kung sa bro, kanang dili sa nila pwede mo question ang iyang pagka-Ginoo, how much of a God he is and how much of a human he is, kay even ang pinaka adversary sa Ginoo, pinaka-kaaway sa Ginoo nga sa Satan, ni-recognize man na gamhanan siya, mabitaw gi-attempt siya og kining tintal, di ba? After he was fasting, gi-attempt siya og tintal, kay kibaw man si Satanas nga kaya niya i-turn ang stone into bread. Pero unsa may mag-gain sa Ginoo kung iyatong mo give in sa ato, mawa tanan niyang gisugdan, tanan niyang ano. So ang akong kan ba, saan nila pag-dispute ana nga ila i-question niyang pagka-Ginoo nga even si Satan na-recognize mga gamanan gid siya. Sige, sis, thank you, no? Thank you. Actually daghan kay ng mga complicated nga no. Una ana usapon na iba to. Ang Diyos ba pwedeng tintalon ni Satanas? So we will study that separately po, no? Kanang Diyos ba kuno pwede tintalon ni Satanas kay kato gitintal god, no? So dili na makuha dito ang point, no? But anyway, usapon na silang question. Basta tanan nga panlagay ilagyo himuong nga even ang pag-save ni Christ, di ko sila mutuan na nganong magpakamatay pa man kuno si Christ nga pwede ra man siya naman siya gahom kung Diyos siya na siya gahom nga iluwas ang tao without dying on the cross. Muna nga it's not that easy ba, no? Daghan kay mga aspects diha nga we have to really study, no? And then I hope kita willing makamautang mo pa, no? Kamautang mo depensa because it will destroy the Christian faith. Na may daghang mga Christians nga kanang way klarong kan ba? Nominal nga Christian ba? Ang uban madala lang sa simple argument nila nga tawhanon and then without the background, without the study, dali ra gyud madala, no? So muna nga as Christians dapat equip ta nya rather than madala ta nila kita makadala nila. And we can also spread further, we can inculcate others, no? Because again dili biya na iyas Ginoo. So dapat kita ang mo as Christians kita ang mo defend sa pagtuo, no? So man nga ni Peter, be ready to give a defense. So this is something, no, nga bugat nga mga pagtuon ngadto daghan patag tan-aw, no, para ma-aware mo
nga mao na siya unsay na kana siyang muna ilang mga teachings nga again it's really detrimental to the faith kung walay mo pakgang, walay mo explain, no, walay mo pakita sa unsa gi intent ni Christ and so on, no? So actually nindot inyong mga arguments, no? Thank you. But again, we have also to take note nga napasalilain nga lain pang mga ano kani siyang mga arguments like ato. Nganong magpakamatay pa man siya. So murag maubos sa atong purpose atong i-emphasize nga nyari gani siya aron pagkamatay aron save nato. So kana plandaan naa po na siya problema, no, nga kato. Pero sa atong perspective, no, as Christians, kato kung si Christ kay iyang yung purpose mo siya magpakamatay nato, it will be dili siya madayon if ipakita niya ang pagka-Diyos again because nobody would dare to kill God. Di ba? So muna siya usa sa pinaka-thing atong tanawon. Anyway, napabailaing mo dugang. So kung wala, no, ato lang na siya arita sa atong atong reflection nato, no. So muna yung mga are we doubting the capabilities of our God? No? So muna itong nunaw, no. Muna siya buhaton na makadiminish na ba noon sa iyang pagka-Diyos, no? Nga buhat siya mga buhat nga tawhanon ba? Anong mabuhat sa tao? Naghimo na ba na niya nga di siya Diyos, no? Are we questioning his mysterious works? Ato ba nga lalison pa ato pang ato pang debatihon ng iyang mga pumaagi nga Satol, for example, wala siya nagpaila sa Old Testament. Wala siya. In fact, gahapon lang din ako nakita while I prepared the lesson sa Exodus, no? Ang Ginoo ningon nga I appeared, no? But I appeared to your ancestors Abraham, Isaac and Jacob. I did not make known to them. Murabag wa siya magpaila kanila ba? So nya question ta anong wa siya magpaila? But all this mystery sa una, ang mga mystery sa Old Testament karon na revealed na. So mga kita nga Christians, we are in a better position to understand better kana kung lapad ato pag tanaw dili mayupik. So are we willing to learn his ways rather than limiting him? No? At mo cut on batas yung mga pumagi kaysa ato siyang i-question nga oy kana dapat di siya mahimo ana, no? So ato siyang gilimit ang iyang capability to do. Then last man siya, no? Do we sometimes act or think as if we know better than God? No? Kaya kung mo supak ta sa mga pangutana, sa mga sa iyang gipambuhat, question ta, then it seems nga we are acting or thinking as if we know better than God. Remember Isaiah 55:8-9? Our thoughts are not His thoughts. No? Atong thoughts kuno sama ra sa yuta nga nas ubos kay sa langit. So I hope natin nakatunan karong buntaga. Daghang salamat sa inyong pag-uban o pag-contribute, no? Hinaot kitang tanan na natay nakatunan o makapalig-on sa atong pagtuo at the same time pagdepensa sa pagtuo nga Kristohanon.